Hera sa parang isang panaginip. Habang inaanod ang katawan nito sa ilog. Hanggang sa... Tay! Tay! Boses ng isang babae sa gilid ng ilog. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa ng subscribe button. Salamat! Sa biglaang mga kaganapan ay naghiwalay na nga ang dalawang magkapatid. Isang bagay na hindi dapat sana mangyari dahil sa katauhan ng dalawa at bilin ng kanilang ama na maaaring maging delikado sila para sa ibang tao. Ngunit pwede ring maging kabaliktaran at yun ay ang kanilang tuluyan na ngang kamatayan. Samantala, sa haba ng ilog na pinagtapunan naman noon kay O'Hara, sa boses ng babaeng yon na naglalaba nga sa gilid ng ilog, sa takot pala nito, kaya tinawag niya ang kanyang ama dahil sa pagkakatanaw nito ng isang palutang-lutang na katawan ng isang tao. Agaran naman siya noong tinugon ng ama nito dahil sa malapit lang sa ilog na yun ang bahay ng mga ito. Nako sandali! Salita ng ama ng babae. Sabay baba na nito agad sa tubig upang mahabol ang naiaanod na katawan ng taong yun. At sa kabutihang palad ay nakuha nila ang lalaki. Sa paglatag nila sa katawan nito sa lupa, itinutok ng ama ng babae ang kanyang tenga sa dibdib ng lalaki. Napagod pa na nag-ahon sa katawan ng lalaki. Buhay pa to! Salita ng lalaki. Kaya dali-dali namang, Atara! Tawagin mo nga yung tiyo mo. Hindi ko kakayanin na buhatin to. Malaking tao Hirap na nga akong iakyat to Bilisan mo, tawagin mo yung tiyo mo. Utos ng lalaki sa kanyang anak. At doon naman ay tinawag naman ng babae na tinawag na Atara ang ibang kalalakihan sa kanila. At pagdating nga ng mga yon sa pakikiusyoso, ay binuhat na rin nila ang lalaking nakuha sa ilog. Hanggang sa naipunta na nga nila ito sa kanilang bahay. Dahil sa hindi naman alam ng mga ito ang gagawin sa sugat nito o kung ano ang nangyari dito. Hindi nila magalaw-galaw ang lalaki. Basta ipinahiga na lang nila ito sa papag. Ngunit alam nilang lumalaban ang katawan o naturalesa ng lalaking yun. Dahil sa nagsasalita pa ito na parang nagdidiliryo na walang malay. At ang sambit nito, Kapatid ko, Lucila. Salita nito na parang nananaginip o nagdidiliryo. Kaya't umalis na lang noon ang tatay ng babae at nagtawag na lang ito ng manggagamot sa kanilang baryo. At ang unang natawag nito ay isang babae pang albularyo. Nang makita ng matandang babae na albularyo ang lalaki, Nako magtawag ka na lang ng iba, Pasyo. Hindi ko kakayanin ang taong yan. Salita ng matanda na hindi pa nga nakakalapit sa katawan ng lalaki. Kaya naman nagharap ulit ng manggagamot itong si Mang Pasyo. So klaruhin muna natin mga kabagis. Ibig sabihin, Pasyo ang pangalan ng lalaki at anak nito yung tinawag niyang Atara kanina. Balik tayo sa kwento. Nang bumalik ulit si Mang Pasyo sa kanilang bahay, ay magtatakip silim na. At ganun pa rin naman ang sitwasyon ng lalaki na nakuha nila sa ilog. Kasama na nito noon ang isang batikang manggagamot sa kanila. Naglumapit ang manggagamot sa katawan ng nakahigang lalaki. Hinawakan niya ang sugat nito at bigla na lang inalis ang kanyang kamay agad sa sugat ng lalaki. Na parang nagulat. Para itong napaso sa pagkakahawak niya sa sugat ng lalaki. Sa tagiliran kasi nito ang sugat niya. Maliit lang yun. Napatayo pa nga noon ang batikang albularyo at sinabing, Tama ng barel ang Kastila ito. Salita nun.
Ganun ho ba, Amang? Ano pong gagawin natin? Tanong naman ni Mang Pasyo. Kinalulungkot ko, Pasyo. Pero wala akong magagawa. Espesyalista lang ang kayang kumuha ng bala sa loob ng katawan nito. Doon sa mga merkado. Doon ka makakakita noon. Pero bukod pa doon, salita nung batikang albularyo na hindi na natuloy at napangiwi na lang ito. Anong ibig niyo pong sabihin, Amang? Kakaiba ang napulot mong nilalang, Pasyo, o tao na to. Masyadong malakas ang puwersang espiritual sa kanya. Kaya siguro siya ay inurungan nung una mong natawag na albularyo. Hindi pang karaniwang nilalang ito, Pasyo, o isang tao. Baka mapahamak pa kayo pag nabuhay ito. Salita nung batikang albularyo. Amang, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Naghihinalo na nga yung tao. Parang pinaparatangan nyo pa. Hindi. Hindi ako namamaratang, Pasyo. Ibang nilalang ito. Kaya nararamdaman kong malakas na puwersa ng kadiliman sa kanya. Amang, kung ganun man ang pakiramdam nyo, alangan naman na hayaan na lang namin na mamatay ang taong yan. Konsyensya na lang namin ng anak kong si Atara kung pababayaan naman namin siya. Salita pa ni Mang Pasyo. Ngunit natigilan ang pag-uusap ng dalawa ng tunog ng lalaking nakahiga. Napatingin ang dalawa dito at bigla silang natahimik. Parang nagdidiliryo ulit yung lalaki. Tapos biglang may lumabas na dugo sa sugat nito at sunod noon ang paglabas ng isang bilog na kapiraso ng bakal sa katawan nito. Doon mismo sa sugat niya. Maliit lang yun na bilog. Parang sa hole ng laki nun. Nanlaki ang mata ng batikang albularyo sa nakita niya. Parang ginagamot mismo ng katawan ng lalaki ang sarili nito. At doon ay napasilita ang albularyo ng Pasyo, alis na ako. Alis na ako. Salita ng albularyo na parang takot na takot at nag-aapura na. Pero, Amang, kunin niyo muna yung bayad niyo. Pahabol pa na salita ni Mang Pasyo. Ngunit, hayaan mo na. Hayaan mo na, Pasyo. Alis na ako. uwi ka nung albularyo na nag-aapura. At yun naman ay nasilip na ni Mang Pasyo ang labas. Gabi na. Gabi na pala. Hindi na nila namalayan ito dahil sa pag-uusap nilang dalawa nung albularyo. Atara! Atara! Yung pinaglumaan ko nga dyan na damit, ibigay mo sa akin at bibihisan ko tong lalaki. Salita ni Mang Pasyo. Binihisan nga yun ni Mang Pasyo. Dahil sa di alam ni Mang Pasyo kung paano pagalingin ng lalaki at sa nakita nilang paglabas ng hulin na bakal sa katawan ng lalaki, umasa na lamang siya na sana ay magkamalay o gumaling na nga ang lalaking iyon. Lumipas ang gabi na hindi pa rin nagkakamalay ang lalaki at kinaumagahan. Atara! Pakitingin-tingin mo muna yung lalaki na yan, ha? At magkakalap kami ng isda ng mga tiyuhin mo. Baka sakaling may pang-ulam mamayang tanghali. Oo, tay. Sagot naman ni Atara. Naging maayos naman ang pagtingin-tingin ni Atara sa lalaking yun. Ngunit nung papalapit na ang oras ng tanghalian, bago pa man nakauwi ang ama ni Atara sa pangangalap ng isda,
Sigaw nung lalaki at nagulat naman si Atara habang nagsasaing na ito para sana sa pananghalian nilang mag-ama. Sa loob ng bahay nila, doon narinig ni Atara ang sigaw na yun. Kaya tinignan niya yun agad at doon ay nakita niyang nakabangon na ang lalaking nakuha nila sa ilog at nakatayo na ito. Nagkatitigan pa sila noon ni Atara habang nasa pintuan ito. Hindi sila nagkaimikan ng ilang segundo hanggang sa Atara! Atara anak! Ang dami kong huli oh! Bate ni Mang Pasyo na nasa bakuran na nila noon na masayang masaya na dumating. Ngunit napalingon lang si Atara sa ama nito na seryoso ang mukha niya. Bakit? Bakit anak? Anong problema? Parang di ka masaya na may huli ako. Salita ni Mang Pasyo sa labas. Eto namang si Atara, parang tuod na nakaturo lang ang kamay sa loob ng bahay nila. Yung parang gustong magsalita pero natitigilan. Hey, ano bang nangyayari sa'yo anak? Salita nun ni Mang Pasyo, sabay akyat na nito sa hagdan. At bago pa niya makita ang itinuturo ni Atara sa loob ng kanilang bahay. Ano bang meron sa loob? Natigilan na salita niya nang makita niya na rin ang lalaki na nakatayo na nga sa sala ng kanilang bahay. Ilang segundong nagulat din lang si Mang Pasyo. Tsaka, iho, gising ka na pala. Salita nito. Nasaan po ako? Tanong nung lalaki. Nandito ka sa baryo Pugto-Pugto. Salita ni Mang Pasyo, sabay tuluyan ng pasok sa kanilang bahay. Anong pangalan mo, iho? Tanong agad nito. Ako po si Ohera. Opera? Opera ba kamo? Hindi po. Ohera. Ohera po. Parang tunog babae ang pangalan eh. Tugon ni Mang Pasyo na natigilan na naman dahil sa parang nagkakahiyaan pa ang usapan. Kaya't, anak, Atara, nakapagsaing ka na ba? Abay, lutuin mo na yung nauwi kong isda at baka gutom na itong si Opera. Ohera po. Oo nga, yun yung sabi ko. Ohera. Abay, maupo kayo. Maupo ka muna. At aantayin nating makaluto yung dalaga ko. At kakain na tayo. Alam kong gutom ka. Buong araw kang di kumain kahapon dahil sa wala kang malay. Atara! Bilisan mo yung kanin. Wala bang kaning lamig dyan? O natirang ulam kaninang umaga? Pakakainin na natin to eh. Baka gutom na itong si Opera. Ohera ho. Salita ulit ni Ohera ng pagtatama ng pangalan niya. Tay, naglilinis pa ako ng isda eh. Maya-maya na. Sigaw naman ni Atara sa labas na di naman na napansin ni Mang Pasyo dahil sa oo nga. Ohera. Buntong hininga ni Mang Pasyo at sunod na wika ni Ohera ng Manong, wag na ho kayong mag-abala pa. Aalis na rin ho ako at nagpapasalamat na lang ho ako sa ginawa niyong tulong sa akin sa pagsagip sa akin sa ilog. Ano ba naman yun, iho? Normal lang yun sa tao. Sandali nga. Paano mo man nalaman na tinulungan ka namin mula sa ilog? Paano mo nalaman na kami nga? Kahit po wala akong malay nung kinuha niyo ako sa ilog. Mahirap po kasing ipaliwanag dahil kahit po wala akong malay, nararamdaman ko po ng aking katawan ang nangyayari sa paligid ko. Tsaka ang huling naaalala ko po, itinapon po ako sa ilog. Kaya alam ko na maaaring sa ilog niyo po ako nakuha. Oo nga, naiintindihan ko. Nangyayari talaga yon sa normal na tao.
Salitang pasakalya na lang ni Mang Pasyo. Kahit na sa totoo lang, nawiwirduhan na ito sa sinasabi ni O'Hara. Paano? Aalis na ako. Salita ni O'Hara. Sabay tayo na nito. Hindi na ba magbabago ang isip mo, iho? Tanong ni Mang Pasyo na nooy tumayo na rin. Hindi na. Kasi masyado na akong nakakahiya kung mananatili pa ako dito ng matagal. Bigkas ni O'Hara, sabay lakad na nito palabas ng bahay. Dahil alam niyang pipigilan na naman siya ni Mang Pasyo. Sige kung ganon. Salita nito habang humahakbang na nun si O'Hara papalabas ng pintuan ng bahay. At hanggang sa makaabot na ito sa parang ni Mang Pasyo. Tinititigan naman siya noon ni Atara. Ngunit di na lang niya ito pinansin at yumuko na para bang nahihiya. At naglakad na lang ito papunta sa kalsada. Ngunit nung palabas na siya sa kalsada, Iho! Iho! Sigaw ni Mang Pasyo sa kanya. At doon ay may ikinakaway-kaway itong mga damit kay O'Hara. Sabay baba nito agad sa kanilang bahay at lapit na habol kay O'Hara. Etong mga damit mo, baka may mga gamit ka dyan na naisukbit. Kunin mo na. Salita ni Mang Pasyo. Sabay abot ng mga damit nito. Nang mahawakan yun ni O'Hara, ay dun niya palang naalala yung daladala niyang mutya o yung binhi na nasa bulsa niya. Kaya't pagkahawak niya ng kanyang mga napagbihisan, hinanap niya agad yun sa bulsa. At laking ginhawa niya nung nakapana ng kanyang mga daliri sa loob ng kanyang bulsa yung binhi na pamana ng kanyang ama. Sabay pasalamat niya na lang kay Mang Pasyo. Ngunit humirit pa nun si Mang Pasyo. Iho, bakit di mo na lang kasi pagpabukas pa ang pag-alis mo? Kagagaling mo lang sa tiyak na kamatayan eh. Mabuti ipahinga mo muna ang katawan mo. At oo nga pala, matanong kita. Sang baryo ka ba nang galing? Malayo ba yun? Kaya nag-aapura ka nang umuwi sa inyo? Tanong ni Mang Pasyo ng sunod-sunod. Sa narinig ni O'Hara na tanong nito, walang maisagot si O'Hara. At dun pa lang niya napagtanto sa kanyang isipan na nakalimutan na niya na wala naman talaga siyang uuwian na baryo o bahay man lang. Dahil nga wala na ang kanilang baryo. Isa pa, tumakas nga sila doon ng kanyang kapatid para magbagong buhay. Parang sa paggising niya mula sa mahabang tulog, dun palang bumabalik sa kanyang isipan ang kanilang plano na magkapatid. Nung nagising kasi siya, wala na siyang ibang inisip kundi ang hanapin ang kapatid niyang si Lucila. At dahil nga doon, ay napatango na lang si O'Hara kay Mang Pasyo. At tutuloy muna nga siya ng isa pang gabi sa bahay nila Mang Pasyo. Minabuti niyang gawin yun upang makapag-isip pa siya ng maayos para sa susunod na hakbang na kanyang gagawin. Isa pa, wala nga siyang matutuluyan na iba pa. Naging maayos naman ang panatili ni O'Hara doon ng isang gabi. Pero hindi naman ito nakatulog ng maayos dahil sa kakaisip nito kay Lucila. Hanggang sa umabot na nga ng kinaumagahan. Pinilit pa ng pag-almusalin ni Mang Pasyo itong si O'Hara. Pumayag naman ito. Ngunit nang makita niya ang pagkain na nakahain, talbos ng kamote, kaya tumanggi ulit siya na kumain. Dahil sa tribo nila, purong mga karne ng mga hayop na napapangaso nila ang kanyang kinakain. Naging tapat naman si O'Hara sa mag-ama na karne nga lang daw ng hayop ang kinakain nito. Pero yun naman ang maling nasabi niya kay Mang Pasyo. Dahil sa dun na nag-umpisang nag-usisa si Mang Pasyo sa kanya. At ang isang bagay na kahinaan ni O'Hara, di nito alamang magsinungaling. O di niya alamang pagsisinungaling. Kaya nga't nung oras na tanungin siya ni Badar, nung gabing umuwi siya, nung nasaksiyan niya ang mga karumal-dumal na krimen, ay di niya masagot ito
dahil di nga niya alam magsinungaling. Kaya't nakanga na lamang noon ang mag-ama sa mga naririnig nila kay O'Hara. Kung ano yung tanong nila, ayun na rin ang sinasagot niya ng direkta. Nako kung ganun na umalis na pala kayo sa tribo ng kapatid mo, at ganun na nga ang nangyari, bakit di ka na lang dito lumagi muna? Tsaka isa pa, kung kinuha ng mga Kastila ang kapatid mo kamo, mahihirapan kang hanapin yon. Kailangan mo ng salapi kapag ka gusto mong pumunta sa merkado, dahil doon nakatira ang mga Kastila. Tsaka pwede mo namang hanapin ang kapatid mo habang dito ka muna nakatira, di ba? Kung galing ka nga sa tribo kamo, iho, sasabihin ko sa'yo, iba ang mundo dito sa labas ng kagubatan. Kaya kung ako sa'yo, dito ka muna habang pinag-aaralan mo ang mga bagay-bagay bago ka kumilos. Tsaka hindi naman papatayin ang kapatid mo, natitiyak ko yon. Yun nga lang, baka gawin siyang alipin ng mga mayayaman na tao sa merkado. Salita ni Mang Pasyo. Nang habang nag-uusap naman sila, bigla namang may dumating na isang lalaki. Tao po! Tao po! Mang Pasyo! Salita ng lalaki sa labas. Aba! Si Miguel ata yan, anak. Papasukin mo nga. Agad naman na tumayo nun si Atara upang papasukin nga yung lalaki sa labas. At pagpasok nung lalaki, magandang araw ho, Mang Pasyo. Bati nito, sabay mano kay Mang Pasyo. Ganon din sa'yo, iho. Kawaan ka ng Diyos. Tugon naman ni Mang Pasyo. Nagtataka naman nun si O'Hara sa mga ikinikilos nila, dahil sa ngayon lang siya nakakita ng pagmamano ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Natinignan nitong si Miguel nga si O'Hara. Nagtataka naman si O'Hara dahil parang masama ang tingin nito kay O'Hara. At nalaman na rin lang ni O'Hara pagka-uwi nung si Miguel na kasintahan pala yun ni Atara at malapit na silang ikasal. Parang nagsiselos ata yung lalaki, dahil sa mga sumunod na araw na pagdalaw nito ay nando na lang lagi si O'Hara. Ibig sabihin mga kabagis na doon muna siya manatili sa baryo ng Pugto-Pugto. Alright mga kabagis ko, bale ganito talaga tong episode natin to. Kalma lang, kumbaga silent but deep. Dahil dito pa lang natin ipinapakilala ang mga taong magiging parte ng buhay ng magkapatid sa kanilang ang paglalayas sa kanilang baryo. Abangan natin yung part 4. Nako, may mga kaganapan na doon, kaya huwag nating palalampasin din yon. Doon na rin lang tayo mag-shoutout mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.